pag-ibig, pamilya, responsibilidad, kabiguan, at tagumpay. Ano nga ba mga ito? At ano nga ba ang mga pananaw ng mga taong nasa middle adulthood tungkol dito? Ano nga ba ang socio-emotional development in middle adulthood? Halika at samahan niyo akong talakayin natin ito. Unang pumapasok sa isipan natin ay ang pagiging mas responsable ng isang tao sa panahong ito. Maraming bagay ang nabubuo dahil ang mga tao ay mas matured na ang pag-iisip. Kung mapapansin nyo, ang mga taong nasa middle adulthood ay mas nagiging abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil nga, may mga bagay na silang isinasaalang-alang tulad ng pag-ibig, pamilya, trabaho, kaibigan at responsibilidad. Ngayon naman ay matutunghayan natin ang pananaw ng isang 35-year-old man tungkol sa kanyang socio-emotional development. Sa edad niyo po ngayon, kamusta naman po yung pakikisama niyo sa ibang tao? Kamusta naman yung samahan niyo sa trabaho niyo? Sa trabaho, mga kasamahan ko, okay naman. Pagamat yung mga ilan kasama ko na mahirap kasama, pakibagayan, dahil nga sa iba't ibang ugali nila eh. Pero sa akin, nag-a-adjust na lang ako para maiwasan yung hindi pagkakaunawaan, yung samahan namin sa loob ng trabaho. Ano po yung mga naging obligasyon na ninyo ngayon? Obligasyon sa pamilya? trabaho. Pamilya. Sa pamilya naman, pagkagaling ko ng trabaho, pagod ako. Bilang ama ng sambahayan, ginagampanan ko pa rin kung bilang asawa at anak. Asawa ko, kung ano may mga pagkukulang ko, pinupunan ko tayo. Kung sa anak ko naman, kung ano pa ang kailangan niya, lalo sa samahan namin, ginagawa ko yung bilang isang ama. So, may time pa po ba kayong maglibang kasama ang pamilya niyo? Oo naman. Kailangan yun eh. Relaxation, family bonding, ang tawag anak ko. Kailangan yan. Pero may time naman. May mga bagay na mas nabibigyan pansin during middle adulthood. At ito ay ang mga sumusunod. May puppy love, may first love, pero during middle adulthood, dito pumapasok ang pinakamatindi at seryosong love. Dahil dito, mabubuo ang isang family at magdedesisyon na magsama ang dalawang tao. Ito ang isa sa big event na nangyayari during middle adulthood, ang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan at pagsisimulaan ng pagbuo ng isang pamilya. During middle adulthood, companionate love increase. At dito nagsisimula ang pagkakaroon ng isang pamilya. Dito na makikita ang mga obligasyon ng isang magulang sa kanilang mga anak. During this stage, ang mga magulang ay nagiging responsable na para mapunan ang pinansyal at pangangalaga sa kanyang pamilya. The typical parents na ang ama ang nagtatrabaho para masuportahan ang pangangailangan ng pamilya at kadalasan nagbibigay ng parusa sa kanyang mga anak. At ang ina naman na laging nasa bahay, gumagawa ng mga gawain at laging nakakasama ang kanyang mga anak. Sibling relationships also persist over the entire life cycle for most adults. 85% of today's adults have at least one living sibling. Friendships continue to be important in middle adulthood just as they were in early adulthood. It takes time to develop intimate friendships, so friendships that have endured over the adult years are often deeper than those that have just been formed in middle adulthood.
Responsibilidad sa pamilya at sa trabaho. Yan ang madalas na obligasyon na ginagampanan during middle adulthood. Responsibilidad nila na maibigay ang maginhawang buhay para sa kanilang pamilya. At responsibilidad din nila na magtrabaho ng maayos para sa magandang kinabukasan. Ang broken family ay matatawag nating failure para sa isang tao na nasa middle adulthood. Ito ang resulta ng paghihiwalay ng mag-asawa. Malaki ang epekto nito sa emosyonal na parte ng kanilang pagkatao dahil pakiramdam nila ay may mga kulang at pagkakamali silang nagawa. Hindi lamang sila ang naaapektuhan kundi kahit ang kanilang mga anak. Paano ba nagkakaroon ng achievements ang isang tao na nasa middle adulthood? Maaaring isa na rito ang kanyang trabaho, promotion, stable job, o kaya nagkakaroon na sila ng ari-arian mula sa kanilang pinagpaguran. Maaari din namang nakatapos sila sa kanilang doctoral degree at nakapasa sa kanilang licensure exam. O kaya naman ay nagkaroon sila ng isang pamilya na may pagmamalaki. Ang mga nabanggit ay matatawag na achievements para sa kanila, para sa mga taong nasa middle adulthood. Sa kabuuan, ang socio-emotional development in middle adulthood ay tumutukoy sa pakikisalamuha at emosyonal na aspeto ng isang taong nasa panahong ito. Makikita dito na sila ay marami ng kinakaharap na responsibilidad at marami na ring mga bagay na pinagtutuunan ng pansin dahil sila ay nasa hustong gulang na. Just broke up, I'm doing my